Huwag ninyong kalilimutan ang pagtitipon. Huwag ninyong gayahin ang ginagawa ng iba. Lumayo kayo sa kasalanan at gumawa kayo ng kabutihan. Isuko ninyo ng buong katakuhan sa akin upang pagkalooban ko kayo ng kalakasan at katagumpayan. Okay, good morning mga kapatid. Tulad ng sinasabi ng mga prophet nga na kailanman ay hindi tayo matatalo ng kalaban kung tayo patuloy na mananatili sa pananampalataya. At sinabi nga ng ama sa anak, siya ang aking anak na ipinanganak ko ngayon, siya ang aking anak na kinalulugdan. Bakit sinabi ng ama na kinalulugdan? Kasi yung obedience at submission ng Panginoon Jesus perfect. Hindi lang nga yung pagsunod niya sa utos, sabi niya hindi ako nagsasalita na nanggaling sa aking sarili. Kundi ang ama ang nag-utos sa akin kung ano ang aking sasalitain, kung ano ang aking sasabihin. Ganon ka kompleto at perfect ang obedience ng Panginoong Jesus. Hindi siya magsasalita ng galing sa sarili niya. Yun lang narinig niya sa ama ang sinasabi niya. So ganon din tayo. Yun lang narinig natin, ganon din ang ginawa ng Espiritu Santo. Yung narinig lang niya sinasabi niya, yung itinuro sa atin ng Panginoon, yun lang. Hindi tayo magdadagdag, hindi tayo magbabawa. Complete ang obedience and submission natin sa Word of God. Sinasabi niya sa John 12:49. Basahin natin. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Kundi ang ama na sa akin ay nagsugo, siya nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. So ang Panginoong Jesus, bagamat siya Diyos, nagpasakop siya sa otoridad ng Ama. Kung ano lang ang sasabihin ng Ama, yun lang ang sasabihin niya. Kung ano lang, kung paano niya sasabihin, kung paano niya sasalitain, yun din ang gagawin niya. So magiging katulad tayo ng larawan ng Panginoong Jesus. At ang larawan ng Panginoong Jesus, perfect obedience. So ang gagawin natin, habang nabubuhay tayo dito sa lupa, katulad ng Panginoong Jesus, perfect in obedience to the Word of God. At nakakasigurado tayo, ligtas tayo. Sabi sa Luke 21:19, sa inyong pagtitiis, maipagwawagay ninyo ang inyong mga kaluluwa. So alam na natin ang sikreto ng kaligtasan, pagtitiis. Magtitiis tayo. Hindi lang tayo mananampalataya, magtitiis din tayo. Kasi si Satanas, si Lucifer, hindi nakatiis Pinili niya yung si Satanas, siya karakter niya Hindi niya ginaya ang karakter ng Panginoong Jesus na napakamasunurin. Masunurin siya sa kanyang sarili. So ngayon ba, masunurin pa din ba tayo sa ating sarili? O masunurin tayo sa Ama? Paano yung pinasabi ng Ama sa anak, at kung ano sinasabi ng anak, at kung ano sinasabi ng Espiritu Santo, doon lang tayo sumusunod. Perfect ang obedience at submission natin sa Diyos. So, ang message ng Panginoon sa atin, maintain obedience. I-maintain lang natin ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya araw-araw, hindi tayo mabubuhay sa damdamin o sa isip. The just shall live by faith. Hindi tayo mabubuhay sa nararamdaman natin o naiisip natin. Kasi kung mabubuhay ka sa nararamdaman mo, paiba-iba ang nararamdaman natin Kung mabubuhay ka naman sa isip mo, pabago-bago din ang isip. So mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, decision making. Parang pag-aasawa yan Kaya mo siya pinakasalan dahil nararamdaman mo mahal mo siya. Pag hindi mo na nararamdaman, hindi mo na siya mahal. Pag naiisip mo siya, mahal mo siya. Pag hindi mo na naiisip, hindi mo na mahal. So hindi tayo mabubuhay tayo sa kalooban. Yung kaloob-looban mo, yung mismong ikaw. Yung will mo. Ano yung kalooban mo? Pagkat ang gusto ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, loobin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Philippians 2:12,
Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kung paano ang inyong laging pagsunod. Kita niyo sabi dito ni Pablo sa taga Pilipos, kung ano ang palagi inyong pagsunod. Kasi alam niyo, ang Pilipos lang ang tumulong sa kanya. Kaya dito sa Pilipos 4:18, nandun yun, yung ako'y busog, galing kayo Epaprodito, nagaling, isang masam yun. Pagkat hindi niyo ko pinabayaan, kasi may sugat siya hindi gumagaling Walang nag-alaga sa kanyang iglesia, kundi ang Pilipos lang. Kaya sabi niya, yung lagi niyong pagsunod Talagang, kaya pinagpala ng Diyos sa taga-Pilipos Hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Matakot tayo. Kasi huwag kang matakot doon sa pumapatay ng katawan. Matakot ka doon sa pagkatapos patayin ng katawan mo, may kapangyarihan ilagay yung kaluluwa at espiritu mo sa impyerno. Diyos yun Si Satanas, katawan lang ang pinapatay niya. At kapag napatay tayo ni Satanas at namatay tayo, nalooban na ng Diyos yun. Meron siyang plano sa iyo doon. Baka may masamang mangyayari sa iyo. Sabi doon sa Isaiah 57:1, namamatay yung matuwid sa masamang magaganap sa future. So Diyos nakakaalam nun We have just to submit to God. Submit and obey in all things. Huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas ng kahit anong salita ng Panginoong Yesus. Ang Holy Spirit, ganun din Kaya we are one with God Pananahan tayo ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Isa lang ang language natin, salita ng Diyos lang. Doon lang tayo mabubuhay. Ipamumuhay natin ang salita ng Diyos. Sabi sa Philippians 1:27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako'y dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matibay sa isang Espiritu. Holy Spirit lang tayo. Ang sinusunod lang natin yung Holy Spirit, kasi ang sinunod lang ng Holy Spirit, yung salita ni Kristo. At ang sinunod lang ni Kristo, ang salita ng Ama. Kaya pananahanan tayo ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, malapit na yun. Wait lang na yun ng konti. Hintay-hintay lang. Kailangan mo magtiis para magtagumpay ka sa kaluluwa mo. At hindi lamang pananampalataya, kundi pagtitiis. Sapagkat si Lucifer na hindi nakatiis Hindi natin alam kung millions, billions, trillions, nonillions of years ang dumaan. Bago niya nakita sa puso niya na si Satanas pala siya. Kasi as time goes by, hindi mo malalaman Ako hindi ko maalam na pastor pala ako. Ang alam ko, silari ako na masama Na silari na yun ang pagkilala ko sa sarili ko. Ngayon, iba na pagkilala ko sa sarili ko. Kung paano na ako kinikilala ng Diyos. Kinilala ako ng Diyos Nakapreserve pala ako Meron pala akong calling na pastor. At hindi lang pastor, ginawa pang bishop. Inaayawan ko na nga ang pagpapastor Ginawa pang bishop. So may will of, nung pala, mabubuwag ang LCJ ministry. Kailangan ng bishop talaga. Si Joshua kailangan. Kailangan maipasa ni Moses ang paglalakbay ng Israel, papuntang promised land. Si Joshua ang hinirang. Alam niyo ba kung ang unang tumawag sa akin dito na Joshua, si Elmo pa? Sabi ni Elmo sa akin, Joshua, sabi ko naman sa kanya, Caleb. Paano i-research ko, yung Joshua, the mighty warrior of Israel, God is salvation. Nung i-research ko yung Caleb, dog pala yun. Aso pala yung... Kaya kita mo, kapag ikaw hindi sumusunod sa Diyos, ano ginagawa mo sa Diyos? Di ba? Aso. Ano yung spelling ng God? Di ba? G-O-D? Sumuway ka, ano mangyayari doon sa... Di ba D-O-G? Dog na. Katulad mo na. Kaya kapag hindi sumusunod sa Diyos, ginagawa mong aso ang Diyos Binabaliktad mo siya. Si Jesus Christ hindi Ganon din tayo. Kailangan talagang laging sumusunod tayo. At kailangan mong talagang maghirap ka, magtiis ka, magtiyaga ka. Kasi ang kaligtasan natin, sa pag-asa lang Natatanaw na natin ang pag-asa na kaligtasan. Pero wala pa tayo sa langit. Pero alam natin, nasa langit na tayo. Di ba? So parang nang sa gano'n, matakot tayo sa Diyos, iniligtas tayo sa pag-asa. Kasi yung pag-asa, hindi naman nakikita yun. Kung nakikita pag-asa, okay na. Kung sigurado na tayo talagang ligtas at hindi mabubura pangalan natin sa aklat ng buhay, di wala na tayo sumunod sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kung walang pagkabuhay na maguli, let's eat and drink and be merry for tomorrow we die. Wala naman
naman palang life resurrection. Wala naman palang muling pagkabuhay. Ba't pa tayo mananampalataya? Pero meron eh. Ang unang bunga si Kristo eh. Siya ang bunga ng lahat eh. Siya ang pangunahin sa lahat ng bagay. At niloob ng Ama na ibigay sa Kanya ang kaluwalhatian ng kapangyarihan ng management ng administration sa langit at sa lupa. Ibinigay na kay Kristo ang lahat ng kapamahalaan. Kaya kung na kay Kristo ka, solve ka na. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang eh. Ngayon, ang gagawin ng Diyos sa atin para matiyak yung kaligtasan, unti-unting pagpapabanal. Kasi sabi sa, sa Titus 3:5 eh. Itong Titus 3:5, alam niyo ba, hindi ito itinuturo ng kung sino-sinong iglesia dyan. Isa lang ang naringgan ko ng aral na ito kay Brother Manny, renovation. Merong renovation magaganap sa atin. Kasi pag nakipag-isa ka kay Kristo, bago ka nang nilalang. Yung dating pagkatao mo, wala na. So, newly resurrected Christ na, bago ka nang nilalang. Nakipag-isa ka kay Kristo. So, habang nakipag-isa ka kay Kristo, may proseso ng regeneration. Merong proseso ng pagliligtas. Ito yung proseso, Titus 3:5. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa natin sarili. Kundi ayon sa kanyang kaawan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan. Being born again. Inalis na yung dating pagkatao, binigyan tayo ng bagong pagkatao. Ipinako sa krus ang dating pagkatao at nabuhay tayo muli sa pamamagitan ni Kristo. Newly resurrected Christ na tayo. So bago na tayo nilalang. Pag bago ka nang nilalang, ito ngayon ang susunod. Nahugasan ka na eh. Kaya pag binautismo ka sa tubig, inulubog ka doon, ibig sabihin nilibing ka na. At pag-ahon mo, nabuhay ka muli sa pamamagitan na ng Diyos. Bagong nilalang ka na ngayon. So makakalakad ka na ngayon sa kabanalan, at sa paglakad mo sa kabanalan, ito yung gagawin ng Holy Spirit. Ang pagbabago sa Espiritu Santo. So unti-unting pagbabago sa Espiritu Santo. Hindi naman biglaan eh. Sabi ko nga sa inyo, nung araw, pastor na ako, di pa ako nagpapakabanal-banal eh. Ito na lang lately, nung maestro ako talaga. Kailangan pang maestro para magpakabanal-banal eh. No? Eh huwag na sanang dumating doon na paluin ka pa ng matindi ng Diyos bago ka matuto. Eh kasi hindi ako nagpe-pray sa inyo eh. Isa ka nakakita ng pastor na hindi pinipit-pray yung kanyang tupa. Walang kapag-ibig yun, walang pagmamay, walang pagkalinga eh. Pero nung matutunan ko na yung manalangin ng manalangin, aba, nakita ko, dinidinig ng Diyos ang panalangin. Aba, maganda, maganda. Dinidinig ng Diyos pala prayers ko. Ay sabi ko naman sa kanya, sabi ko, Panginoon, hinirang mo akong pastor. Meron ako mga member. Yung mga prayers ko sa sarili ko, sa kanila, hindi mo naman. Kasi kung hindi mo naman didingin ng prayers ko, what's the use ng pagkapastor ko? Di patayin mo na lang ako. Ay, what's the use ng buhay? Para saan ang paging pastor mo? Eh di pala dinidinig ng Diyos ang prayer mo, kawawa ang mga member mo. Eh prayers na napakahalagang prayer. Ang Panginoong Jesus nauubos ang panahon niya sa prayers. Sa umaga, tanghali, hapon, bago lumubog ang araw, ginagawa niya tungkulin niya ng pagpapakabanal at pagpipreach ng gospel. Ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos nun, magdamag na siya magpe-pray. Mag-charge na siya. At charger niya ang amay. Ganun din tayo kasi maganda na nga ngayon ang pictures ng mga cellphone hanggang 80% lang eh. Kasi pag overcharge ka, pinaabot mo pa naman na nasisira ang battery. Kaya meron na naka-built-in feature sa cellphone na yun. Automatic na pag 80% hindi na siya mag-charge. At saka sinasabi, para alagaan ng baterya, huwag mo na rin i-drain. Kasi yung iba, bago i-charge, i-drain na siguro eh. Hindi. Kahit 15% pa, i-charge mo na. Kahit wala pang 80%, bunutin mo na. Kasi kailangan pangalagaan ng battery. Yun ang pinakabuhay ng mo eh. Hindi tatakbo ang cellphone mo pag walang battery. So, mag-charge ka, ganun din tayo. Hindi tatakbo ang Diyos sa atin kung walang Holy Spirit. At hindi i-charge. Kaya to connect is to pray. Lagi ka na ang susi ng buhay, alam nyo, prayers. Huwag kang titigil hanggang hindi binibigay ng Diyos sa iyo yung hinihingi mo. Maaring pag hindi binigay sa iyo, hindi niya wilogan, baka makakasama. Pero pag makakabuti sa iyo, tiyak, yung hinihingi mo, ibibigay sa iyo. Huwag ka lang titigil ng panalangin.
Love always hope. And love endures all things. Ganyan ang mga man of God eh. Hindi tumitigil ng panalangin hanggang hindi dinidinig ng Diyos. Ngayon, yung nagpapapray naman sa akin, pag nangyari na sa inyo, i-text mo naman ako sa message. Kuya Ari, okay na. Yung pinag-pray ko sa'yo, okay na. Para naman, hindi naman ako paulit-ulit. Kasi, pray ako, answered prayer na pala, pray pa ako ng pray. Kung pwede lang batukan ako na iba. Tapos na, ibinigay ko na, huwag mo na ipag-praya. Paano ko malalaman? Hindi naman ako Diyos. Di sabihin mo sa akin, halimbawa, may pinag-pray ka sa akin. Walang mali ito, malaki ipag-pray mo. Si Pablo nga, kaya pili mo nagpa-pray. Sabi niya, idalangin mo ako sapagkat ang prayers ko dinidinig ng Diyos. Si Pablo na yon, the greatest apostle, nagpapa-pray po. Kaya sabi ko, lagi niyo ako ipag-pray. Kasi matindi ang tungkulin ng pinuno. Biruin mo, magtuturo ka. Ano ituturo mo? Baka magkamali ka ng turo. Wasak ang iglesia. Hindi po kaya sabi ng ng Panginoon, siya yung anak kong kinalulugdan eh. Hindi ako nagsasalita sa aking sarili, kundi yung narinig ko sa Ama, ang itinuturo ko kung paano ko sasabihin at kung paano ko sasalitain. So takot ako, kaya ako, ingat ako sa pagbabasa eh. Minsan natentended na ako sa Book of Enoch eh. Kasi kulang ang kaalaman ko sa fallen angels. Baka aanin mo naman yung fallen angels. Kaya ako, ano na lang yun, by intuition ko na lang ginagawa ang fallen angels. Wala kang mababasa talaga eh. Pero sa Book of Enoch, nandun lahat yun. Nandun yung The Watchers. Nandun, kaso pag pinasok mo yun, ako, baka makapigat ka doon ng isang aral doon at pinigap mo, makakasira sa pananampalataya mo. Kaingat kayo sa binabasa nyo. Pag nararamdaman mo, tila, yung Solomon's Mine, sinubaybayan ko na sa internet yun, yung Ophir, na ang Pilipinas na Ophir. Nandito yung mga ginto. Nung ma-realize ko, kasi yung lugar ng Garden of Eden, napapalibutan nyo ng ilog, may yung Euphrates, may Gihon. Ay ko, Euphrates, nasa Middle East yun, wala naman sa, mali na agad. Sinira na agad yung Bible eh. Kasi kung ito yung Garden of Eden, nandito yung mga ginto, at nandito, ito yung Ophir. Anong Ophir? Baka Apir. Huwag tayong basta magpapaniwala. Tapos nang checking ko kung saan nanggaling sa Jubilee. Apocryphal books. Hindi natin batayan ng apocryphal. Yung hidden books, wala yun. Delikado, inspired by God lang. King James Version lang. Yung New King James Version, wag. Ang daming tinanggal doon, ang daming binawas. Dinadagdagan pa. Dapat ang aalisin lang nila, kung halimbawa, daw, gagawin da. Yun lang sana, hindi. Pati yung 1 John 5:7, tinanggal nila eh. Tinanggal nila ang nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita, at ang Espiritu Santo. At silang tatlo iisa. Wala yun. Kahit dito sa Tagalog Bible, wala din yun. Tignan natin, 1 John 5:7. Kaya kung wala kang Holy Spirit, hindi mo madidiscern yung mali. Salamat tayo sa Diyos, may Holy Spirit na pinatira. Nagbibigay ng discernment. So, nadidiscern natin. Sabi ko, tinan nyo, basahin ko yung 1 John 5:7 dito. Sa King James Version, iba eh. And there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. Pero yun sa Tagalog, tinan mo, babasahin ko yun, ha? 1 John 5:7. At ang Espiritu, ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu yung katotohanan. O, tama yan. Pero ba't nila inalis? Ayaw nilang makita doon na ang iisa lang yun eh. Ngayon, pinaniwalaan ng iba, iisa kaya lang ginawang tawag dito yung Trinity. Pantay-pantay lang daw, hindi. Pinakadakila ang Ama eh. Kaya nga sa Ama nang galing ang lahat. Si Kristo nga hindi alam kung ilan sila bababa eh. Kung pantay-pantay sila, di alam na ni Kristo din. Hindi ang Ama lang ang buong in the beginning, nag-iisa ang Ama. Nakaupo siya sa trono niya. Hanggang ngayon hindi siya tumatayo. From eternity to eternity, nandun siya. Kaya napakahalaga ng aral eh. Kasi ang titik pumapatay eh. Pag walang Holy Spirit na magtuturo ng salita, papatayin ka ng salita. Baka pagbigay ka lang ng isang maling aral at tinanggap, sira na. False doctrine, false teaching, so sisirain na tao nun. Kaya napakaingat ng Panginoong Hesus eh. Basahin uli natin yung 12:49. Ito sabi niya.
John 12:49. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili. Pwede siya magsalita mula sa sarili niya. Diyos siya. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Nag-submit siya sa authority ng Ama. Kasi ang Ama ang pinaka-highest authority. Kaya nga isusuko niya pag-aari sa Ama pagdating ng katapusan. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Eh kung pantay sila, ba't isusugo pa siya ng Ama? Di isugo niya sarili niya. Di ba? Common sense eh. Pantay-pantay pala tayo. Di isusugo ko sarili ko. Eh merong magsusugo mas mataas sa iyo. Kaya nga ni-research ko eh. Sabi ko, sino ba General 5-star sa Pilipinas? Ang alam ko si MacArthur lang ang General 5-star eh. Tsaka itong si Nimitz. Si Patton hindi eh. 4-star lang yun eh. Tinignan ko, ang 5-star na si Fidel Ramos daw, ano ba ginawa ni West Pointer lang yun eh. Ano ba kategorya na magiging 5-star general? Talagang ano ka, hari ka ng gera, mahusay ka, si MacArthur. 5-star general yan. Lahat ng general na yan, 4-star lang. Pero yung ano, pinaka-presidente, commander-in-chief yun eh. Parang 5-star general yun. Pero hindi siya 5-star general. Commander-in-chief siya. Boss of all the bosses. Parang ganun siya. Siya yung parang pinaka-chief of staff. Siya yung pinakamataas sa military, ang presidente. Kaya kapag tanga ang presidente, disgrasya army. Katulad yung nagalang dati sa atin, pinanood ko yung mapasapan mo. Pinanood ko. Kasi ang commander-in-chief, yung presidente, kung ano iuutusan yung 4-star general. Kung ano utos ng presidente, down the line yung authority na yun. So, ganun din ang Diyos eh. Yung inutos ng Ama, down the line kay Kristo, sa Espiritu Santo, sa atin ng lahat. Kailangan magkaisa tayo ng pananampalataya, iisang kaisipan. At kailangan magbago tayo ng isip. Kasi at dati yung isip natin, hindi tama yun. Isip lang ng Diyos ang tama. At kailangan mabuhay lang tayo sa pananampalataya, hindi sa damdamin. Hindi sa isip, hindi sa kalooban. Kasi kapag nasa kalooban mo na, salita ng Diyos, hindi mawawala yun. Sabi sa Psalm 119:11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso. Kasi yung puso, buhay yan eh. Pero sa buhay mo, meron ka loob-looban yan, ikaw yun. Ikaw yun, yung puso mo, ikaw yun. Di ba? Kaya mabubuhay lang tayo sa pamamagitan ng kalooban. Loloobin mo. Pati pag-aasawa, decision yan eh. Pag dinesisyonan mo, mahal mo siya, forever and ever na yun. What God has put together, let no man put asunder. Wala makapag-iwalay sa'yo dahil nasa kalooban mo siya. Hindi dahil nararamdaman mo o naiisip mo siya, hindi. Eh, pag nagbago isip mo, di ayaw mo na sa kanya. Pag hindi mo na siya nararamdam mahal, ayaw mo na sa kanya. Eh kung sa kaloob-looban, hindi mawawala yun. Sa puso mo yun eh. Kaya kahit patay na yung asawa mo, nasa puso at kaloob-looban mo pa eh. Nai-imagine mo pa siya, nananaginip ka pa, gusto mo pang kasama siya. Hindi mabubura yun, nasa kaloob-looban yun eh. Kaya ito sabi ng Diyos eh, ang salita mo yung aking iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kasi kapag ang salita ng Diyos nasa puso mo na, lagi nasa puso mo yun eh. Hindi mawawala yun, hindi katulad ng isip at damdamin, nawawala yun eh. Kaya sabi niya, the just shall live by faith. Hebrews 10. Ngunit ang aking lingkod na matuwid, may mga lingkod na hindi matuwid eh. Ngayon kung ikaw man of God o matuwid kang lingkod ng Diyos, ito gagawin mo. Ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. So no retreat, no surrender to. Hindi pwedeng lalaban ka ng gera eh. Pagka nakakaputo ka na, tila dumami kalaban, uwi na muna ako. Ang daming kalaban. Walang kahit marami. Fight, a good fight of faith. Hindi lang konti ang masamang espiritu. Napakarami ng masamang espiritu. Lahat ng evil, sa demonyo yun. Lahat ng negative things, sa demonyo yun. Isa-isang demonyo yun. Halimbawa, spirit of jealousy.
Espiritu ng selos, isang demonyo yun. Spirit of lying, isang demonyo na naman yun. Kaya nga kay Magdalena, 7 demonyo lumayas eh. Ngayon, kung 7 demonyo lumayas kay Magdalena, ginawa na nila itong, tawag dito, patutot, o prostitute. Kung 7 demonyo, prostitute na. Hindi naman sinabi ng Bible prostitute eh. 7 demonyo, di 7 demonyo. Huwag mo dagdagan ng Bible o bawasan. Sana kung sinabi nila na si Magdalena na isang patutot, 7 demonyo ang lumayas. O di paniwalaan na kasi it is written, it must be done. Si Jesus lang yan sabi, it is written, it must be done. Nasusulat, hindi mabubuhay ang tao sa pagkain lamang, kung hindi sa bawat salitang galing sa Diyos, sa bibig ng Diyos, ang ating pagsunod. Man doesn't live by bread alone. Huwag mong gagawin tinapay yung bato. Hindi katulad ng ginawa ni Michael Jackson. Ginawa nila yung kantang We Are the World. Talagang We Are the World eh. Sinabi doon na yung daw bato, ginawang tinapay ni Kristo. Sa kanta na yun, tingnan nyo, sinabi doon. Samantalang hindi naman. Kaya nga, we are the world eh. Talagang sanlibutan silang lahat. Ang ganda ko lang doon, yung American Awards, Music Awards, nandun lahat ng mga popular na singer. Sino yung kumanta ng Dati Commodore, sino yun? Lionel Richie. Silang dalawa nun. Tsaka si Quincy Jones, yan ang bumuo ng Sila yung pinakaparang pinaka-utak ng pagbuo ng We Are the World. Napakagandang kanta din nun Kaya lang good works lang yun sa tao. Good works Tapos sinira pa yung Word of God. Pero ang ganda nun, biro mo na, kompleto mo yung lahat ng kakanta dun. Biro mo, puro mga mayayaman yun. Napakahalaga ng oras nun. So naisip nila, para mabuo yun, sa American Music Award, nandun lahat, a-attend lahat Di pwedeng bumuo. Hanggang madaling araw, hanggang umaga natapos yun. Pero napakaganda. Lahat na magagaling, lahat na mahuhusay nandun. Nabuo yun. Ewan ko, meron pa mauulit na gano'n. Isang beses lang yun. History yun pero history repeat itself. Katulad na nangyari sa Panginoong Jesus. Sa atin, lahat naganap na nagaganap din ulit sa ibang personality. Pero walang bago sa ilalim ng araw. Yung nangyari nangyari na. At yung mangyayari pa, nangyari na. Ngayon, sino ka? Anong part ng karakter ka ngayon dito sa mundong ito? Kung ikaw ba bubuhayin ng panahon ng Panginoong Hesus, sino ka kaya nun? Si Barrabas ka kaya? Si Hestas? Si Herodes? Sino ka kaya? Natitiyak natin, tagasunod tayo ni Kristo kahit ba wala tayong title Ang importante, tagasunod tayo ni Kristo noong panahon na yun. At sa panahon ngayon. Kahit mamatay ka ulit, buhayin ka muli, ganun ulit yun. Kasi ang calling ng Diyos at ang kaloob hindi nagbabago. Ganun ang Diyos The calling and the gifts of God never change. Kaya He is the God of yesterday, today, and forever. Nakita nyo nung magkasala si Lucifer, nakita niya si Satanas pala siya. Ang minahal niya si Satanas Kasi alam niya, wala nang pag-asa Di mag-alaberde na. Wala na siyang pag-asa. Niyapos na niya si Satanas na siya. So nagkaroon ng kaawayan doon. Ngayon ikaw, ano yayapusin mo? Bago ka bang nilalang? O luma pa rin? Ano pipiliin mo? Magpapatuloy ka bang sumusunod? Aayaw ka na. Kasi yun ang susi Ang sino man mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. At yun lang ang magtatanggoy, yung matapat. Revelation 17:14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero. At sila'y dadaigin ng kordero. Sapagkat siya'y Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya, may kasama ang Panginoong Hesus. Na mga tinawag at mga pili at mga tapat ang nanaig din. So para maging victorious ka, overcomer ka, kasama ka ng Panginoong Hesus na ikaw ay tinawag, napili at tapat. Nandun na tayo sa sa stage ng pagiging tapat Kumbaga sa computer, ang kalaban natin yung monster na Patay na lahat ng alipores pero sa yung sa huling-huli, di ba? Kailan mapatay mo yung monster. Very powerful yung monster. Si Satanas na talaga kalaban natin ngayon. Hindi lang yung masasamang demonyo.
Si Satanas na talaga kalaban natin. Kasi konting panahon na lang eh. Ihahagis na siya dito sa lupa ni St. Michael eh. Sa tribulasyon, ihahagis na siya dito sa lupa eh. Kaya magagalit si Satanas at magrurumintado si Satanas. Pero maganda gagamitin ni Satanas ngayon, AI. Gusto ko matutunan yung AI, kaya lang, hindi naman ako sa mundo ng computer. Eh. Wala na nga, baka mahirapan lang ako dyan. Kasi AI na lahat eh. Ang galing ng AI, tatanong mo lang eh, siya na ang sosolve ng problema mo. Kaya yung mga estudyante ngayon, ang nakakabilis gawa ng assignment, i-AI mo lang yung assignment mo, okay na eh. Ipagawa mo lang dun eh. Kasi artificial intelligence, magaling eh. Eh kaso may mga palabas ngayon na nag-e-error na AI. Ano ba yung napanood ko kanina? Hapon pa yan. Nagkamali yung computer sa missile. Nakalimutan ko lang pa maganda dahil nagkamali ang AI. Siyempre pwedeng magkamali yan. Gawa lang ng tao din yan eh. Yung tao pa rin ang supreme. Ang problema, baka yung AI maging supreme sa tao. Yun ang kinatatakot nila. Hindi ako naniniwala doon. Na yung AI o yung mga mag-overcome sa tao, mag-dominate. Hindi. Tao gumawa niyan eh. So tao pa rin na magdodominant dyan. Hindi naman tayo ginawa ng robot. Tao gumawa sa robot. Paano magdodominant? Paano magiging centennial man? May pelikula niya, centennial man niya, yung Android. Robot siya, bandang huli, naging tao siya. Nagkaroon siya ng damdamin, nagkaroon ng sariling isip, nagmahal. Eh hindi naman ganun ang robot, pero dinidevelop nila ngayon sa robot, yung damdamin. Kasi yung algorithm eh, pag may algorithm, lahat ng nyo may algorithm. Kung gusto mo manalo sa slot machine, punta ka ng casino. Pumunta ka doon sa pwesto na laging ginagamit. Kasi may algorithm yun eh. Pag dumating na halimbawa sa 10,000 times ginamit yun, jackpot ka na. Kahit din sa atin, yung nilalaro ko, yung Mahjong Tribal, may algorithm yun eh. Meron na talagang nakaset of rules na susundin yung computer. Ganun ang AI eh. Pag naglalaro ay nag-e-enhance ng utak yun eh. Nag-develop yung utak na maging matalas. Araw-araw ka maglaro nun para maging matalas. Kasi pumupuro lang isip natin pag wala tayong ginagawa. Kailangan maging matalas yan. Mag-ano ka lang sa computer ka mag-ano. Yung ano yun, sinasuggest ko laruin yung Mahjong Tribal. Ang ganda nun. Kaya lang, bibigyan ko kayo ng tip, may AI yun eh. Laging combination of 3. Kasi lalabas yung talagang algorithm nun eh. Halimbawa, tatlong tuples, tatlong 3 stick lalabas, tatlong bibe, tatlong ibon, tatlong force. Laging tatlo yun. Pag wala, pangit ng algorithm, hindi ko na nilalaro. Hindi ako mananalo, talo ko dun. Pero pag maganda yung algorithm, lumalabas na talaga siya, panalo ka na dun. Ewan ko, naiintindihan niyo yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ganun ngayon eh. Lahat, basta computer, may algorithm laki. Meron siyang set of rules na sa loob na may gagawin. Nakita nyo, magbukas ka ng messenger, lalabas na siya. Pimindot ka lang ng A, lalabas na lahat ng A. Ayun ang algorithm, may mga set of rules na yun. Kaya pag hindi mo alam ang sistema, hindi ka mananalo. Talo ka ng AI. Pero kung alam mo ang sistema, talo mo siya. Kaya hindi ako naniniwalang magdodominant ang computer sa tao. Kasi kahit ito Nostradamus, sinasabi, mag-aari daw ang mga robot sa mundo eh. Eh, hangal yan si Nostradamus eh. Manghuhuli, abominable yan eh. Kasi ngayon, lumalabas na ngayon yan. Kasi lahat na online na lahat eh. Kaya ang gagaling ng mga scammer na yan, ingat kayo sa scammer. Halimbawa, may mga records na din ng boys eh, kinukuha ng bangko yan eh. Halimbawa, gagawa ka ng ads. Nagagawa ng AI, nakamukha mo, mapapagalaw ka, pati boses mo. Kaya na malalaman mo, pag chinek mo, yung buka ng bibig nun, late yung pag-aralan mo, baka AI yun. Kasi ang dami nang lumalabas ngayon, puro mga fake news eh. Ginagamitan ng AI. Nasa computer ngayon ang scam eh. Yan ang deception sa computer ngayon eh. Pag hindi ka marunong mag-discern sa computer, sa internet, lalo na mga word of God, napakarami niyang interesting novelty. Matetempted kang basahin, panoorin. Huwag na. Manatili na lang tayo sa Bible, sa King James Version. Manatili ka na lang yan. Sapat na yan. Hindi na kailangan ng kasama. Isaiah 34:16.
At inyong salaksakin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit sa mga ito, hindi magkukulang. So, walang kulang sa Word of God. At walang nangangailangan ng kanyang kasama. So, hindi na kailangan tulungan yung Bible ng ibang libro. Sapat na yung libro ng Bible na yun. Nagawa na yun. It's finished na nga eh. From Old Testament to New Testament, nagawa na ng Diyos yun. Humirang siya ng mga tao kung tawagin mga Bible scholar. Binuo niya yun para gumawa ng King James. At hinirang niya si King James para i-bless yung King James Version na yun. Yun lang ang source talaga ng Bible na tama. The rest, mali na lahat. Lalo yung paraphrase. Yung New International Version. Yung paraphrase, sila na gumawa ng meaning nila. Yung iba naman, tinatanggal, binabawasan ng Bible. Ang King James, hindi. Purong-puro to. Wagas na landisa na salita ng Diyos. Hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat inutos ng aking at pinisan sila ng kanyang espiritu. So ang pumisan ng lahat ng scripture nung araw from the time of Moses, isinulat yung scripture sa mga prophets, lahat ang the New Testament, Espiritu Santo pumisan nun. Ginawang isang libro. Biblios yan eh. Pag marami kasi Biblia. Yung Biblios, singular term yun eh. Pag marami na, Biblia. Kaya yung Biblios, Biblia na. Iisa na lang. Parang Elohim. Yung Elohim, marami yung Diyos eh, pero iisa lang. Tatlo eh. Tatlo ang Diyos dun eh. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo ang nagpapatotoo. Elohim ang tawag dun. Ibig sabihin, marami, pero iisa lang. Ganun ang sistema eh. Sa ang basis natin ngayon, kasi lalabas sa internet, lalabas sa bahay, ang dami-daming false teachings, false doctrine. Kapag ikaw tatanga-tanga sa Bible, madadali ka niya. Buti ako hindi, kamuting na ako madali ng Solomon's Mine, yung Ophir. Buti, sinabihan ako ng Espiritu Santo. Sa Jubilee ka na niya, papakrikan ko. Kung mong paniwalaan, niranji ko ka agad. Tapos ito nga, ang daming mga nakikita ko. Kailan, yung Book of Enoch, gustong-gusto ko nang basahin. Parang interesting yung book. Parang nandun ang sikreto ng fallen angels eh. Tingin ko nandun talaga yung lahat ng sikreto ng fallen angels. Kung paano nagkaroon ng Greek mythology, paano nagkaroon ng Roman mythology, paano nagkaroon ng pakaraming Diyos. Napakaraming Diyos eh, di ba? Kung yung mga Diyos ng Roman, Diyos ng Egypt, katulad ni Isis, si Venus din yun. Panahon pa ni Nimrod, gano'n na. Gano'n na yun ang pinalalabas ngayon. Tingin ko galing sa fallen angels lahat yun. Kasi si Satanas gusto maging Diyos eh. Eh sumama sa kanya yung Paul, eh di gusto rin maging Diyos ng mga yun. Si iisang kulay lang sila eh. Eh naatay naman ni Lucifer, naging Diyos siya, si Satanas. Diyos ng kadiliman nga lang. Hindi kaliwanag ka. Pero gumanda istorya ng creation, God, and the enemy, di ba? Gumanda istorya kasi kung bida lang, parang hindi maganda pag walang kontrabida. Parang nagkakaroon ba ng twist pag may kontrabida? Eh hindi naman ginawa ng Diyos yung kusang nangyari yun. Ang ginawa niya, provision para labanan ng kontrabida. Pero hindi niya niloob na si Lucifer maging si Satanas. Pinili yun. Kaya sabi ng Bible, at naragpuan ni Lucifer sa kanyang puso ang kasalanan. At nagbataas siya, sabi niya, aakit ako sa langit, lupo ako sa langit, at magiging kataas-taasan ako, magiging Diyos ako. Si Judas, hindi rin niloob ng Diyos na gawin yung tungkulin ni Judas. Si Judas ang pumili nun. Kasi yung iba sinasabi, unfair kay Judas. Ba't magiging unfair? Eh, may free will yun. Pinili ni Judas na ipagkanulo si Kristo. Si Pedro. Pinili din ni Pedro. Nabigyan na nga ng warning, pero ginawa pa rin, di ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, over my dead body. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo, Pedro, bago tumila ako, 3 beses mo ako ikakaila. O, ha? Alam na ni Pedro yun, pero nagkaila pa rin siya, di ba? Yun nga ang magaganap eh. Nakikita ng Diyos ang magaganap, kaya sinasabi niya. Before pa lang, sinasabi niya, lahat ng nakasulat, nangyari na lahat ito, hintayin na lang natin yung time kung kailan magaganap. At napakalapit na ng rapture, mga kapatid. Ang gagawin lang natin, Deuteronomy 6:4-9.
Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos, isang Panginoon. Di ba yan ang religion ng Muslim? Allah, God is one, the mighty one. Allah is God, the only God. Wala silang anak eh. Ama lang. At iyong iibigin ng Panginoon mo Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa at ng buong kalakasan mo. Yan ang first love. Yan ang plano ng Diyos, first love. Iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, love God above all. Yun yung first love. Ngayon, pag hinanap mo ang kaharian ng Diyos at dadagdagan ka ng second love. At second love natin, yung asawa mo, mga anak mo, tatay mo, nanay mo, kapatid. Yun ang second love. So, hindi na pagkapokus ang Diyos sa second love, sa first love. Kaya sabi ng Diyos, ang magmamahal ng higit sa kanyang asawa, anak, magulang, hindi kayo karapat-dapat sa akin. Wala kang first love eh. Hindi ka dadagdagan ng mahusay na second love. Pero pag hinanap mo muna ang kaharian ng Diyos, yung first love, yung second love bibigay sa iyo, isang mahusay na asawa, mabuting mga anak, pinagpalang pamilya. Ikaw ang iyong binhi. Sabi sa Deuteronomy 30:19. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong binhi, kasama na yung binhi mo. Tingnan nyo, bakit ni binata? Kung hindi ka looban ng Diyos talaga, na yung first love talaga importante. Yung second love, dagdag lang yun eh. Dinagdagan ka lang ng Diyos na second love. First love. Kaya sabi, iniwan mo yung unang pag-ibig eh. Anong balik ka nga upang iligtas kita? Yung first love, ang Diyos yun. First love never dies dapat. Yung unang pag-ibig, hindi mamamatay yun kasi yun yung unang pag-ibig mo, sa Diyos yun eh. Love God above all yun. Pero yung iba, nakapokus sa second love eh, di ba? Ang buhay nila, napopokus lang sa asawa at anak nila. Kaya yung iba, yung may girlfriend, may boyfriend, mahal na mahal ng lalaki yung babae, iniwan siya, nagbikti. Tingnan mo, iniwan ka lang ng girlfriend mo, nagbikti ka na. Gaano kahangal? Ang dami kong alam. Dito, sa Palate, meron akong kilala dyan eh. Mahal na yung, girlfriend niya. Kinaliwa siya, iniwan siya. Hindi nga dapat mahalin yung kinaliwa. Aba, ang ginawa, nagbikti. Di sana, pinatay mo na lang yung girlfriend kaysa pinatay mo yung sarili mo. Paano yun? Paano ka pa maliligtas ngayon nun? Eh, patay ka na, makapagsisisi ba patay? Kaya ang mabilis na pagpasok sa impyerno, patayin mo sarili mo. Kill yourself. Yun ang ginawa ni Lucifer eh. Pinatay niya yung sarili niya. Ang akala niya, pag mapapatay niya si Jesus Christ, nanalo siya. Ang hindi niya alam, pag napatay niya si Jesus Christ, pinatay niya yung sarili niya. Kemikase. Pinatay niya sarili niya. Para kay Yakuza, napuputulin ng daliri mo, maubos ang kamay mo. Kaya pag nakakita ka sa Japan, na puro tato, tapos putol-putol ang daliri, gagong Yakuza yun. Alam mo ba, secret sa kanila yung mga tato? Yung buong nila, may tato, may ibig sabihin, bawat tato nun, ng Yakuza. Kapag may tato ka yun, ako, talagang respetado ka ng buong barangay. Pero kita mo, hindi magwawagi talaga ang kasamaan. Tignan mo siya Satanas, sa haba-haba ba ng panahon sa simbahan din ng tuloy, ang haba na ng nagagawa niya, pero natatapos din yun eh. Malapit na ang daan ni Satanas. Kaunting-kaunti na lang ang kanyang nalalabi eh. Una, kasama siya sa third heaven. Pinalaya siya. Ngayon, naglalaro siya sa second heaven at saka sa earth. Panig-panaog siya sa second heaven earth. Tapos darating ang panahon sa tribulasyon, ibabato na siya sa earth na lang siya. So yung unang third heaven bahay niya, naging bahay niya rin na second heaven, first heaven, sa earth na lang. Sa susunod nun, nasa earth na siya, matatapos na rin yun. Ilalagay nila sa permanent abode niya, dagat-dagatang abode. Malapit na. Kunting panahon na lang, earth na siya eh. Nauubos na yung panahon ni Satanas. Kumakunti na yung bahay niya eh. Dati, ang luwag-luwag niya doon sa langit eh. Ang luwag-luwag niya rin sa second heaven, first heaven, panig-panao. Eh pag naibato na siya ni Michael sa earth, wala na, nasa earth siya. So para mabuhay siya na maayos, magpo-possess siya. Kasi ang demonyo, pag nakakapag-possess, nagiginhawangan sila.
Kaya naghahanap ang mga demonyo nung walang tubig na ipopossess. Ibig sabihin, walang word of God. At pag nakakita sila na walang tubig, na bahay at malinis na, nagagaya ka na, ibig sabihin, magsasama pa siya ng 7 demonyo doon. Dito tayo tumira, walang word of God dito. Demonyo itong batang to. O yun. Hanggang sa dumating ang panahon na malapit na mga kapatid. Basta ang sekreto, maintain obedience. Perfect submission, perfect obedience to God. In Jesus' name. Amen.